opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Huwebes at 12 ng buwan ng Oktubre. Alert Level 3 itinaas ng Pilipinas sa Gaza dahil sa patuloy na digmaan ng Israel at Hamas. Ano ibig sabihin na Alert Level 3? Pangulong BBM ipinaabot naman ang pakikiramay ng sambayan ng Pilipino sa naulilang pamilya ng 2 Pilipinong namatay sa Israel. Paglikas naman ng 70 Pilipino na gustong ma-repatriate mula Israel, tinatrabaho na ng Department of Foreign Affairs diplomatic channel sa Pinagana. 2 higanteng eroplano ng Philippine Air Force handang lumipad para sumaklolo sa mga Pilipinong nasa Israel. Sa Israel, mukhang matagal na giyera ito, ha? Nagtatag na sila ng emergency government at war cabinet. Wow! Samantala, transport strike ng grupong Manibela sa Lunes. Wala nang atrasan, face-to-face classes sa ilang lugar, suspendido. 2 pang ahensya ng gobyerno inatake rin ng hackers kasunod ng PSA at PhilHealth ayon yan sa Data Ethics PH. PAOK-CC binubusisi naman ang sabwatan ng sindikato at ilang car dealers sa car loan scam. Pamilya gumikib dismayado sa resulta ng otopsiya sa batang sinampal ng kanyang guro. Isang Pinoy na PhD scholar sa Taiwan inaresto dahil sa illegal drugs matapos mahuli din ang 2 Pinoy na may dala din ng heroin. Kaning lamig, mainam para sa mga taong may diabetes. Sabi nila, may mga media men. Diabetes men. Ayon yan. Ayon yan sa isang Indonesian study. Ganun ba? Di ba ano yan? Yung kanin ni mataas ang sugar niyan. Lakay, di ba? Anong pinagbago pagkakanin lamig yan? Kaya nga taka di ba dapat pagka Ilocano yan ang mga binabaho pagka ganitong oras? Merienda natin yan. Oo. Samantala, itinasta ng Pilipinas sa Alert Level 3 ang krisis sa Gaza. Dahil sa patuloy na sagupaan ng tropang Israeli at mga militanteng Hamas. Ito ang kinumpirma ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na nangulugang maaari ng iuwi. Ayun. Ito pa ibig sabihin ng Alert Level 3 o voluntary repatriation ng mga OFWs. Batay sa pinakauling tala ng DFA, aabot sa 70 Pilipino na nasa Gaza ang nagbahagi ng kagustuhan ng bumalik sa Pilipinas at posibleng tumaas pa ito. Daon na rito inirekomenda ni Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos kay Pangulong Bongbong Marcos na itaas na sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Gaza. Pero aminado si Santos na pahirapan ngayon ang repatriation o paglikas dahil hindi pa tumitigil ang operasyon ng Israeli forces laban sa Hamas. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na nakahanda ang ahensya sa pagpapauwi ng mga Pilipino pero hinintay lamang ang go signal mula sa gobyerno ng Israel. Samantala, walang makapasok at makalabas sa Gaza dahil sa patuloy na sagupaan ng tropa ng Israel at ng mga militanteng Hamas. Ayon ito kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na nagsabing wala ring tubig at kuryente sa Gaza Strip dahil sa patuloy na pagsabog ng rocket at bomba sa lugar. Patuloy ang apela ng GFA sa mga Pilipino sa Israel na umiwas sa mga lugar ng Hamas na target ng pambobomba ng Israel. Nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga diplomatic contacts nito
upang makalikas ang 17 o 70 Pilipino na nasa lugar ng gulo. Paliwanag ni Undersecretary De Vega, wala pang mandatory repatriation sa OFWs dahil marami sa kanila ang gustong manatili sa Israel. Samantala, handa ang Philippine Air Force na saklolohan ng mga Pilipinong naiipit ngayon sa gyera sa Israel. Ayon sa Philippine Air Force, ang mga oras ay handang lumipad ang C-130 at C-295 aircraft ng Air Force para sunduin ang mga Pilipinong uuwi ng Pilipinas. Ayon kay Air Force spokesman Colonel Maria Consuelo Castillo, ang dalawang cargo plane ay may air crew, medical at security personnel na aalalay sa posibleng repatriation. Kaya nga magsakay ng C-130 at C-295 aircraft ng mahigit 100 Pilipino mula sa Israel. Kabilang sa pinaplanuhan ng pamahalaan ay ang pag-rescue sa mga Pinoy mula sa Israel kung kinakailangan. The most difficult phone call. Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikipag-usap niya sa pamilya ng dalawang Pilipinong namatay sa Israel. Sa Facebook post, sinabi ng Pangulo na nakausap niya sa telepono kagabi ang asawa ng dalawang nasawi. Ayon kay Pangulong Marcos, buong bayan ang nagluluksa at nakikiramay at sa naiwang pamilya ng dalawang kababayan. Hindi pa ibinahagi ng Malacanang ang detalye ng pag-uusap pero nangako ang Pangulo na bibigyan ng suporta ang mga naulila. Unimaginable honor in the face of evil. Ganito naman inirawan ng Deputy Mayor ng Jerusalem na si Flor Hassan Nahum ang katapangan ng isang Pinay na si Angelina na namatay sa gulo sa Israel nang sumalakay ang mga Hamas militants. Sinabi ni Deputy Mayor Nahum sa Twitter post na ang Pinay nurse na si Angeline ay tagapag-alaga ng matandang sinira sa kibbutz sa Kefar, Gaza. Kahit may tsansa sanang lumikas o iligtas ng sarili ni Angeline, sinabi ng Deputy Mayor na pinili ni Angeline na samahan ang kanyang matandang among babae. Sa Angeline at ang kanyang among Israeli ay pinagbabaril, pinatay ng mga Palestinian na militant group na Hamas. Sa iba pang balita, tuloy ang tigil pasada ng Grupong Manibela sa Lunes, October 16. Ito ang mariing pahayag ni Mar Valbuena, pinuno ng Manibela, sa kabila ng pagbawi ni dating LTFRB Executive Assistant Jeff Tumbado sa kanyang ibinulgar na korupsyon. Ayon kay Valbuena, tuloy ang kanilang protesta sa harap ng LTFRB sa Department of Transportation at Malacanang. Iginiti Valbuena na ang pagkambyo ni Tumbado sa kanyang expose ay hindi nangangahulugang malinis sa katiwalian ang LTFRB at DOTR. Samantala, nakatakdang paimbestigahan naman ni Senator Coco Pimentel ang nabulgar na graft and corruption sa LTFRB kahit na bumaliktad pa ang whistleblower na isang opisyal ng LTFRB na si Jeffrey Tumbado. Naniniwala si Pimentel na talagang mayroong katiwalaan sa nasabing ahensya at nagsuspindi naman ng face-to-face classes ang Angeles City, Pampanga dahil naman sa ikakasang nationwide strike o tigil pasada ng grupong Manibela sa Lunes. Ayon sa Angeles City LGU, suspendin muna ang klase mula October 16 hanggang 17 sa lahat na antas, pampubliko at pribadong paaralan. Hinikayat naman may eskwelahan na mag-online o modular classes. Maglalatag naman ang libreng sakay ang LGU para sa mga empleyado ng City Hall at publiko na maaring maapektuhan ng tigil pasada ng grupong Manibela.
Samantala, nagpahayag ng suporta ang Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines kay Transportation Secretary Jaime Bautista sa gitna ng alegasyon ng korupsyon. Sa usulat na ipinadala ng grupo sa Department of Transportation, batid umano nila ang commitment ni Bautista sa modernisasyon at pagpapaganda sa sektor ng transportasyon. Ayon pa sa grupo, naniniwala sila sa integridad at sinseridad ni Bautista at titindig sila para sa kalihim. Una nang pinabulaanan ni Bautista ang mga aligasyon sa DOTR at iginiit na hindi siya tumanggap ng pera mula ng manungkulan sa ahensya. Oras alas 4:16, dalawang ahensya ng gobyerno ang inatake mo ng data breach. Ayon sa Data Ethics PH, bukod sa cyber attack sa Philippine Statistics Authority o PSA at PhilHealth, meron pang dalawang ahensya ng pamahalaan ang nabiktima rin. Pero hindi mo na isiniwalat ng Data Ethics PH ang pangalan ng dalawang ahensya. Naglunsad na ng investigasyon ang National Privacy Commission sa mga insidente ng nangyayaring cyber attack sa mga tanggapan ng pamahalaan. Samantala, pinaiimbestigahan ni Senator Sherwin Gatchalian ang panibagong insidente ng data breach na ang biktima ay ang Philippine Statistics Authority. Nabahala si Gatchalian na habang hindi pa nalulutas ang hacking sa PhilHealth ay isa na namang ahensya ang inatake ng hackers. Ibig sabihin anya nito ay hindi malakas ang infrastruktura ng pamahalaan sa cyber threats. Ayon kay Senator Gatchalian, patunay ito na kailangang bigyan ng confidential funds ang Department of Information and Communications Technology o DICT laban sa mga banta sa cybersecurity. Naglalaman ng financial characteristics information ang datos na apektado ng cyber attack na sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa PSA, may mga demographic information sa tinatawag na Community-Based Monitoring System o CBMS na itinuturing na mga confidential. Pero may impormasyon na nahack ay hindi naman daw income-related. Ang CBMS ay isa umanong data gathering system sa local level na nagsisilbing basihan sa pagplano ng budget at implementasyon ng mga programa ng gobyerno. Saka hindi pa matukoy kung iisa ang hackers na umatake sa PhilHealth at maging sa PSA. Sa iba pang balita, iimbestigahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng umano'y sabwatan ng sindikato at ilang car dealer sa car loan scam. Bunsod nito uungkatin ng PAOK ang nakawan ng 60 hanggang 80 sasakyan sa car loan scam ng isang sindikato na kumikilo sa Metro Manila at Region 3. Hinala ni Philippine Anti-Organized Crime Commission Executive Director at Undersecretary Gilbert Cruz, kasabwat sa car loan scam ang ilang car agents at dealers. Anya, kakontsaba ng sindikato ang mga car dealers dahil sa bilis ng pagproseso ng mga dokumento ng mga gustong mangutang ng sasakyan. Samantala, kinasuhan na ng carnapping, estafa at falsification of documents ang leader ng sindikato na hindi muna pinangalanan habang tinutugis ang kanyang mga kasamahan. Babalikan natin lang pang detalye ng ating mga balita. Isang Pinoy scholar na nagdo-doctorate sa isang universidad sa Taiwan inaresto matapos maulihan ng droga. Samantala, pamilya ng batang namatay matapos sampalin na isang teacher hindi naniwala sa bagong otopsiya na tuberculosis daw ay kinamatay ng kanyang anak. At para po sa mga may diabetes, pakinggan po niyo ito. Ayan, magluto kayo ng maraming kanin para magkaroon kayo ng... maibahaw. Ayan, bahaw. Ayan, bahaw o kaning lamig. Aba, mainam daw po na pampababa ng sugar o sa mga taong may diabetes.
ayon sa isang pag-aaral mula sa bansang Indonesia. Ang detalye ng balita niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Dr. Isa Suntay, Dr. Bengli at Dr. Evelyn Laureta. Alas 4:21. Gloria, wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll awake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Taya. 74. Ha? 74? Akala ko 18 days na lang. 74 pala ka. Before barangay at Ayan. SK elections. Iba yan, iba. Ayan, May pera Ang din dyan. bilis. Ayan, kumusta po yung mga kandidato sa pagkabarangay at SK elections, ha? Abay, malapit-lapit na ang paghatol sa inyo. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Nasa ating linya mahabigyan si Assistant Secretary Aboy Paraiso. Wow, Aseka Paradise. Ang spokesperson ng DICT at alamin nga natin, ha? Abay, gaano ba kalalim mahabigan? Ayan, delikado ba? Nakatakot ba sa mga members ng PhilHealth? At yung may mga records sa PSA dito sa hacking na nangyari. Asek Aboy Paraiso, sir. Magandang hapon po sa inyo, Asek. Magandang hapon po, Kuyang Deo. O yan, Kuyang Asek Aboy Paradise. Ayan. Ganda naman apelyido mo, Kuyang. Paradise talaga, ha? Ayan. Kaya lang hindi yata Magandang hapon po sa inyo at sa mga tagapakinig niyo po. Ayan. Kaya lang, Kuyang Asek Aboy, ano ba? Gaano ba kalalim itong nakuhang pagkakaroon ng data breach dito po sa Philippine Statistics Authority at PhilHealth? Magiging matapat po ako sa inyo, Kuya Ndio, na still ongoing Yes, po ang investigasyon natin dito sa PSA hacking na nangyari ho. Although we confirm na merong atake na nangyari sa PSA, the extent of which maglalabas po kami ng official statement namin. Hopefully within the day po, Kuya Ndio, para mabigyan ho ng liwanag yung mga nangyari ho. Tsaka to be in the essence of being transparent to the public. Pero hindi lang ho kami ng pasensya na okay. being transparent. We also want to be responsible doon sa mga bibitawan natin kung mga pahayag. Pero hindi ba nakatakot sa mga members ng PhilHealth at saka yung may mga records sa PSA? Okay, I share ho, ako ho ay nakikisa doon sa mga pangamba ng ating mga kababayan pagdating doon sa mga pag-atake dito sa PhilHealth at sa PSA. Especially, it involves ho yung mga pribadong mga datos ho natin bilang individual. So, sana nga ho na we would be armed, we would be tooled para ho hindi na ho sana mangyari ulit to. And, rest assured naman the DICT headed by our very, very competent, qualified secretary and yung mga tao yung mga executives, saka the men and women in DICT are very competent to handle this. It's just that we lack the tools sana to, give us the right system, the right infrastructure para labanan yung mga gantong atake po. Ano po ang mensaheng ibibigay ninyo sa iba pang ahensya ng gobyerno na maaaring maging target din nitong cyber attack na ito? Ako simple ho ang panawagan ko namin sa DICT, ma'am. Dapat ho we continue to upgrade our system at kami naman ho sa DICT, we continue to provide assistance, the technical assistance. We extend our
hand-off cooperation pagdating mo sa pag-evaluate mga system na dapat nilang i-employ. And sana ho, when we do our evaluation and your recommendation, ma-adapt naman po 100% para di ba, hindi ho mangyari ho yung mga ganito mga klaseng pag-atake. Ito po mga hackers, Kuyang Asek Aboy Paraiso, dito pa sa Pinas o galing sa labas? Yung sa PhilHealth to, confirmed ho natin. This is yung Medusa group na it's a multinational group, foreign nature. Yung dito sa PSA ho, yan, again, payagan nyo lang ako ng konting-konting panahon pa bago maglabas ng pahayag tungkol dyan po. Okay. Asek, siguro ano na lang ang advice na sa ating mga kababayan na nangangamba? Ayan, ano ba ang do's and don'ts dito sa nangyari? Ano ba dapat gawin ng ating mga kababayan na members ng PhilHealth at may data sa PSA? As a precaution and faithful exercise of cyber hygiene po, the public is advised to observe this following measures po. Una ho, change passwords and use strong and unique passwords that do not use personal circumstances like yung mga birthday, madali po yan, yung mga pangalan ng aso, pangalan ng kapatid, pangalan ng nanay. Second ho, enable multi-factor authorization in your accounts. Ibig sabihin ho, yung mga may biometrics, yung iba naman ho is yung may mga OTP pa. Tapos third would be refrain from sharing your personal information online. Kasi minsan yung mga Pinoy medyo eager na mag-share ng mga experiences nila na nakakaligtaan nila na upon sharing, some people might take advantage of the information that they're sharing. Pang-apat po is look out for phishing emails that do not click and any link sent through text messages to. Yung mga nare-receive natin mga text messages, usually may link yan. Various forms po yan. Kunwari nanalo ka or kunwari parang you have to verify certain accounts, tapos may sarili siyang email, pero ang ginamit na pang-text naman is a personal number. So, iwasan mo natin pag man ganyan na wag na natin i-click or wag na natin i-follow yung link na nakalagay sa mga yan. Then, finally, siguro, use various different passwords in various different online accounts. So, iba-ibahin na. Let's try to have a mix-up. Kasi minsan, pag nakuha na yung password nyo, for example, for Facebook, for other accounts, yung email nyo, madali na kasi pare-pareho lang yung password, madali na malaman po at saka ma-hack yung mga personal information nyo. Yun po. Isa pa, Kuyang Asek, yung bang pagsagot sa mga unknown callers, mga delikado rin ba yun? Kasi minsan may mga pagka-hello, lakay, telemarketer, parang ganyan. Ganun ba? Delikado rin ba yun, Asek Paraiso, sir? Ako on a personal note, sasabihin ko na sa inyo na parang iwasan nyo na rin yung pagsagot sa mga unknown numbers as a matter of precaution. Not only because baka magkaroon sila ng mga dangerous attachments, but because baka nagpifish lang sila for personal information that they would use para naman ma-hack yung mga ibang mga accounts nyo, especially mga banking accounts, banking details nyo yun. Hindi natin namamalayan na i-share na natin because of, eagerness to share or parang napakampante tayo. Marami yung nangyaring ganyan. Okay. Asek Aboy Kuyang sir, maraming salamat sa iyong mapaliwanag at warning babala sa ating mga kababayan. Thank you. Ako maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa aming ahensya at makakaasa ko kayo na yung aming ahensya sa pamumuno ng aming sekretary lagi kong we work hard to ensure the safety of our cyberspace. And so yun ang panawagan din namin sa mga kababayan natin na tulungan din natin yung mga sarili natin na huwag maging biktima po. Okay. Kuyang Aboy, maraming salamat. Thank you. Salamat po sa inyo lahat. Salamat po kayong gayo. Salamat po. Sabay po. Wala. Mga kaibigan, Assistant Secretary Aboy Paraiso, spokesperson ng DICT. Samantala, sa iba pang mga balita, inaresto ng mga otoridad sa Taiwan ang isang Filipino scholar matapos mahulihan ng droga. Ayon kay Manila Economic and Cultural Office Chairman Silvestre Bebot Bello III, nangyari ang pag-aresto sa lalaking PhD scholar noong linggo sa Simenting. Sinabi ni Bello na naipaugnay na ang otoridad sa Taiwanese na kaibigan ng Pinoy student na nagsabing inosente ang kanyang kaibigang scholar.
Inamin ng Taiwanese na siya ang bumili ng droga at hindi ang kaibigang Pilipino. At ito ay patuloy namang iniimbestigahan. Gandang paliwanag ni Chairman Bello ng MECO. Lalaki lang kayo, lalaki. Oo. Scholar pa naman to. Naku, Diyos ko po, Scholar. mahambagin naman. Saan po nag-aaral? Anong school yan? Yung nga ng National Taiwan University, yata NTU eh. Ayan po mahibigan at nauna rito ay dalawa namang Pinoy na turista ang inaresto rin na matapos mahulihan ng heroin na sinasabing ipinadala sa kanila ng isang Pinay dito sa Pilipinas bago sila nagpunta ng Taiwan. Kakalungkot. Yan ang hirap na kaya huwag basta-basta magpapakisuyo. Tatanggap ng pakisuyo, di ba? Inoferang pang dalawa sila. Inoferang bibigyan ng tig 75,000 pagka na-deliver yung package. Naku po. Yung pala ay droga. Samantala, hindi matanggap ng ina ng grade 5 student ang autopsy report sa pagkamatay ng anak matapos umanong sampalin ng guro sa Antipolo, Rizal. Sinabi sa DZRH ni Elena Mingoy na masakit para sa kanya ang resulta ng autopsy dahil wala namang ipinakitang mga simptomas si Francis J. Batay sa autopsiya, hindi na-trigger ng pananampal ang pagdurugo at pamamaga ng utak na ikinamatay ni Francis J. Pinag-iisipan pa umano ni Nanay Elena kung kukuha ng second opinion. Narito si Nanay Elena. Magulang, napakasakit sa akin ang nangyari na to, lalo na simula lang naman yan nung nasampal siya ng teacher na yan. Doon po nagkaroon ng ng mga nararamdaman na ang anak ko. Kasi ang pinagtakahan ko lang po dyan, bakit suko na po ng Rizal ang nagdala sa crime. Tapos suko pa rin po ng Rizal ang nag-autopsy. Samantala sa mga reports, standby let mula sa Malacanang, standby man ang Milky. Hacking sa mga government agencies, banta sa ating seguridad. Ayon kay Senator Francis Tolentino. O nga, baka pinapag-praktisan lang tayo, baka mamaya yung mas sensitive na government agencies na ang maging atakihin. Alamin natin ang report mula kay Aris number 28. Raymond Adpas, please come in. Raymond. Mayor Mistea, matinding banta sa seguridad o isang national security concern ang sunod-sunod na data breach sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ito ang paniniwala ni Senador Francis Paul Tolentino kasunod ng hacking na nangyari sa records ng Philippine Statistics Authority kasunod ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Tolentino, nakatatakot ng mga nangyayaring ito. Posibleng hindi magtatapos sa PSA ang insidente ng hacking kung hindi matugunan ng makinaukulang ahensya ng pamahalaan, partikular na ang DICT. May mas nakatatakot na kung pati records ng Commission on Election ang mahak, lalo na at nalalapit na ang barangay at SK election. Iti Tolentino, hindi kailangan ng Confidential and Intelligence Fund ng DICT para lang matugunan ang problemang ito. Ang kailangan nila ay mas makabagong mga kagamitan. Narito si Senator Francis Tolentino. DICT should be on top of this. Baka hindi lang magtatapos sa PSA. Iba nakakatakot yan if the data breach would lead to COMELEC files, barangay elections, di ba? Yan ang nakakatakot. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Francis Tolentino para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Advas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Abay, o nga, baka ma-COMELEC, mahak yan. Ha? Baka mamaya ang mga manalo ay galing China. Wala kayo pa yung BSP pa. At saka nakatakot dito, Miss Teya, abay, paano na ko yung mga sensitive agencies?
like NICA, ayan, National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense, DBM, Malacanang. Naku, Diyos ko po, mahabag yan, sana wag naman. Samantala, grupong Manibela na nagkasana nationwide tigil pasada sa Lunes, minaliit lang ng Kapwa Transport Group. Ang detalye hatid sa atin ni RH5 Val Gonzalez. Val, Misteya, naniniwala ang grupong Pro Movers Transport Alliance na walang kakayahan ang grupong Manibela na iparalisa ang biyahe ng mga pampublikong transportasyon sa darating na Lunes. Ayon kay Jess Banyaga, presidente ng grupong Pro Movers, walang gustong sumama na driver at iba pang grupo sa pagwiwelga ng Manibela para maipatigil daw ang pamamasada sa araw ng Lunes. Bukod pa dito, masyadong maliit daw ang grupong ito na hanggang sa ngayon ay hindi pa sumasama sa consolidation. Iginiit nitong si Banyaga na hindi na bago ang anunsyo ng Manibela dahil matagal na nila itong panakot sa publiko, pero wala pa naman daw napapatunayan sa lahat ng kanilang panawagang welga. Kumpiyansa ang grupo na hindi matutuloy ang transport strike sa Lunes dahil sinisira lamang nito ang magandang programa ng gobyerno. Nanindigan din si Banyaga na hindi sila makikilahok sa tigil pasada dahil ang pahihirapan lamang dito ay ang riding public. Handa naman ang grupo na magbigay ng libreng sakay kung kailangan ng mga maapekto ang mananakay sakaling sila nga ay magtigil pasada. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, ilan daw ba ang members ng Manibela nationwide? Walang eksaktong ibinibigay, Mayor, pero marami daw yung sumusuporta sa kanila. Pero ang sabi nga nitong si Kuyang Jess Banyaga ng grupong Pro Movers Transport Alliance, nitong mga nakalipas daw yung mga duwelga na pinangunahan nitong grupo ng Manibela, wala naman daw naparalisa kahit isang paradahan lang saan mang lugar dito sa Metro Manila. Yun yung pangmamaliit ng grupo ng Pro Movers dito sa ikinasang welga ng grupong Manibela na nag-ugat matapos ng mabunyag ang di umano'y talamak na lagayan sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Val Gonzalez, back to you, Mayor, at Miss Thea. Maraming salamat, Val Gonzalez. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na hindi magiging kakumpetensya ng mga backyard growers ang mga modernong poultry farms. Kasama na ang nilons na modern poultry farm ni Ninong Don Ramon Ang diyan sa Mindanao. Saan nga ba yan, Let? Davao ba yan? O Surigao? RX14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Let it be me. Let Narciso. Nasa aeroplano ba si Let? Ha? Ayan, on air ba sila? Literal lang nasa air ba sila? Pabalik ng Manila mula Mindanao. Babalikan natin si Let, si Manang Milky. Maagang pamumulitika ng ilang grupo makadidiskaril sa pag-angat ng ekonomiya. Ang detalye ihahatid ni RH12 Milky Reganan. Manang Milky. Nakayateya nanawagan si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel sa lahat ng sektor na tumulong sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos para maisulong ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Ginawa ni Pimentel ang apela dahil may ilang grupo ang nagkakaakusaan niya ng walang basehang alegasyon para siraan umano si Pangulong Marcos at mga kaalyado nito. Ang kay Pimentel, dapat samantalahin ang panahon dahil sa unang pagkakataon, ang kumandidatong Pangulo at running mate nito ay nanalo at pwede magtrabaho na magkasama. Sabi ni Pimentel, bansa munang unahin at hindi political interest dahil malayo pa ang niyang eleksyon. Matatandaan puntirya ang Kamara sa mga pinalulutang sa social media at ginagawa ng issue sa umunoy 1.6 billion pesos na confidential funds ng mababang kapulungan na ipatuwaran na ito extraordinary funds ng Kamara sa kategorya ng confidential and intelligence funds sa ilalim ng 2023
General Appropriations Act at dumaan sa lahat ng pagsusuri naman ng Commission on Audit o COA. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Trigunan. Tuloy-tuloy Sino sa daw ba ang pagbabalita. namumuliti ka naman ng Milky? Maraming mga grupo daw, pero hindi naman pinapangalanan. Ang panawagan lang ng mga leader ng Kamara, Lakay at Teya ay hindi pa panahon para mamulitika. Matagal pa daw ang eleksyon. So magtrabaho muna. Lalo na marami tayong problema ngayon, ekonomiya, at the same time yung posibleng epekto rin ng kaguluhan dyan sa Israel at ang paglilikas sa ating mga kababayan na naroon sa ating bansa. Totoo yan. Matagal pa ang eleksyon. 2028 kung pumaporma silang kandidatong presidente. Ang tagal pala kaya nga kaya ang naman, yung mga batikos lakay ay hindi naman sinasagot ng liderato ng Kamara, pero may mga ibang nagsasalita, yung mga leader din ng Kongreso. Isa na dito si Congressman Johnny Pimentel at Congressman El Rey de la Fuerte. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Balik sa iyo, kaya. Sana'y pahinga ng panawagan ni Congressman Johnny Pimentel. Most possible, sir. Magandang hapon. Samantalang balikan natin si Leta Narciso. Pangulong Marcos, tiniyak na hindi magiging kakompetensya ng mga backyard growers ang modernong poultry farms. RS14, Leta Narciso, please come in. Miss Let. Lakay ni Teya, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi masasagasaan ng mga modernong poultry farm ang mga backyard grower ng baboy at manok. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng bagong tayong world-class controlled climate Magnolia Poultry Farm sa Davao del Sur. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi ito magiging kakompetensya ng small producers dahil iba ang market ng produkto ng naturang poultry farm. Karaniwan kasing processed food, dressed o frozen ang produktong lalabas dito. Wow. Napag-alamang nasa 12 poultry mega farm. Yes, napapanood ko itong video mo. High-tech, ha? Yes, grabe. Lakay. Ano yan? Pagpasok ba ng buhay ng manok, paglabas ba, chicken joy na? Fried chicken. may proseso pa naman lakay, pero mga frozen na. At napag-alaman niyang nasa 12 ito na poultry mega farm na itatayo ng San Miguel Corporation sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinasalamatan naman ng Presidente ang business tycoon na si Ramon Ang sa pagpapalawak ng kanyang negosyo sa Mindanao. Humirit pa si PBBM na baka pwedeng maglagay rin ng kalintulad na pasilidad sa farm para madagdagan ang hanap buhay doon at lumakas ang ekonomiya sa rehiyon. Para sa kauna-unahan, Sakay? Ayan, andyan pa ang Pangulo o bumalik na ng Manila? Nakabalik na sa Malacanang lakay, may sectoral meeting na siya ngayong hapon. Ayan, nakapag pinabaon ng ba ni Don Ramon Ang ng manok? Fried chicken or roasted chicken? Magnolia chicken. Ayan. Wala bang chooks to go dyan? Ayan, in-inspection lang lakay. Ayan, nakita ng Presidente yung world class na poultry farm ng San Miguel. Grabe. Ano pala yan lakay nasa 80 million na manok kada taon. Wow. Yung kayang i-produce ng isang ganyang farm. Ang lawak, 80 million na manok lakay. Abay, hindi na tayo magiging chicken sad. Chicken joy na tayo lahat niyan. Okay. Sana mura naman. Kumusta daw ang presyohan? Anong sabi ni Ninong Don Ramon? Inaasahan na bababa yung presyo ng produkto kapag dumami pa yung ganitong pasilidad. Dahil siyempre matutugunan yung demand sa manok. Ayan, so hindi natin mag-i-import ng chicken. Baka mamaya may mag-import na naman. Okay. Maraming salamat, Miss Leta. Balik sa inyo lakay at Teya. Leta Narciso, maraming salamat, Let. Babalikan natin ang detalye ng ating mga balita. Standby Christian Manyo. Aba, inspeksyon sa mga terminal bilang pagganda sa barangay elections at undas. Oo nga, malapit na ang trick or treat. Yeah, 2.5 weeks lakay. All Saints Day, All Souls Day, Fiesta ng mga patay, at barangay elections. Standby Christian, standby Miss Ali Ikatlo de Fort.
ina ng model na si Maggie Wilson. Ala? Yung Inaresto? ex-lakay. Ha? Yung ex ni Kwon Sun-hee, di ba? Ha? Hindi pa sila tapos. Ex ni Kwon Sun-hee, yung may-ari ng Kwon Sun-hee Construction. Yung anak, di ba? Kinasuhan ng karnaping yung nanay ng model? Babae? Mga ngarnap ba ang babae? Ola. Di naman yata kapanipaniwala na ito, ha? Baka naman mamaya ay nirigalo sa kanya. Ayan, tapos? Nag-away. Ayan, walang deed of donation, no? Oo, hindi nakalagay sa kanya yung pangalan. Pinasosole, hindi sinole. Ayan, kinasuhan ng karnaping ngayon. Naku po. Yung para punot dulo pala niya, Miss Aliyah, LQ. Ay, happy man. LQ ba yan? Babalikan po natin ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lento at Alabang, Mr. Michael Lee. Mr. Michael is my guy. Magkano ang palitan ng dollar ngayon na bossing? Ngayong tumitindi ang gyera sa Israel at Hamas, Palestine. Abay, pinapanood ko yung CNN kanina, Miss Thea. Takot lakay. Diyos ko, nakaredy na yung mga kadaming sandamakmak na tangke ng Israel. Lulusubin ang teritoryo ng Hamas dun sa Palestine. Diyos ko, paano kaya hahantong ito, ha? Babalikan po natin ang detail ng balitang yan. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 7 minuto bago mag-alas 5. Oy, sandali lamang, Christian. Standby, Miss Aliyah Katlo de Fort. At para sa mga diabetic na naghintay sa kaning lamig. Sandali lang, matabating ko lang na happy birthday si Kuyang Governor Henry Waminal ay Kuyang Gob ng Misamis Occidental. Abay, babahado na Emperador Brandy mamaya dyan. At happy birthday din kay Kuyang Attorney John Steven Dunuan, Attorney Marlon Buan at Marlon de Guzman at Angelito Tomas ng Public Attorney's Office. Oy, Dr. Persida Rueda Acosta, maraming salamat po sa award bilang Outstanding Broadcaster. Maraming salamat po, ha? Talaga ng mga pinakyaw na ng mga taga-DCRH, apat. Pati si Kong Angelo Palmones ang tumanggap nung award niya kahapon, yung trophy, yung anak niya, ha? Si Gabriel Angelo Palmones, si Katunying at ka Jerry Baha. Happy birthday din kay Noble Robert Almanzar at kay Emiliano Manahan the Jr. Samantala, eto na ang report mula kay Christian Manyo. Inspection sa mga terminal bilang pagganda sa Undas at Barangay SK elections sinimulan na ng LTO. Christian Manyo, please come in. Christian. Lakay, sinimula na nga ng Land Transportation Office ang pag-i-inspeksyon sa mga terminal bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga bibiyahe at uuwi ng probinsya para sa nalalapit na barangay at FK elections maging sa Undas. Sa ginawang surprise inspection sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, 15 PUV ang na-impound dahil sa iba't ibang paglabag, habang may 5 driver naman na nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga sa ginawang random drug test. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Zigor Mendoza II, umpisa pa lamang ito ng agresibong operasyon na gagawin ng ahensya hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa mga probinsya. Una nang sinabi ni Mendoza na ang pagpapaigting ng LTO sa kampanya laban sa mga kolorum na PUV bilang bahagi ng road safety measures, habang magtutuloy-tuloy din ang roadworthiness inspection habang papalapit ang halos isang linggong holiday sa Undas at barangay elections. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Mr. Gigolo Christian Manyo. O kanin lamig na, ayan. Good news para sa mga kanin is life dahil lumabas sa isang pag-aaral sa Indonesia na mas mainam para sa mga may diabetes na kumain ng kaning lamig kaysa sa bagong lutong kanin. Batay sa naturang pag-aaral na ginawa noong 2015, kapag ininit
ang kaning lamig o bahaw ay mas mababa ang glucose o sugar level nito. Swak umano ito para sa diet ng mga diabetic patient. At ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, pang-apat ang diabetes sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino noong 2022. Oh, so kailangan ipainit. Di kung painit mo ng 3 beses. Ay, bawas na. Mauubos kayong glucose ng ng hindi, so kanin. palagi ko lang kayo meron pa din. Meron pa din. Oo, pero at least hindi agad tataas, mag-shoot up ba yung blood sugar mo. So bahaw, then painit a little. Ayan. Ngam, baka ikirog damit. May adama ng tifats nan. Tapos lalagyan ng bawang. Ayan, lalagyan ng... kontra-kontrahan na lang. Ang kontra-kontradan. Lalagyan ng tinatad na tapa. Ayan. Sarap niya. Tosino pa yan. Tosino pa yan. Sige, balitang ginutom. Ayan. Ay, naku. Ayan. So yan po, ha? Makapamahaw nga maya-maya. Magluto na maraming kanin para ipainit na lang, para mabawasan ng glucose. Ha? Yan. Ayan. Hindi naman totally, pero nakatulong daw. Alamin natin ang balitang showbiz. Ayan, bakit naman pati nanay ng model na si pangalan? Maggie Wilson, idinamay sa kinaso ng karnaping. Kaya nga. Totoo bang hindi marunong magmaneho? Iyon ang sabi ni Maggie sa kanya mga post lakay, wala nga daw driver's license. Pero iba pang detalye, ina ng model na si Maggie Wilson inaresto dahil sa aligasyong carnapping. I-detalye mo, Aliyah Ikatlo the 4th. Lakay at Miss Thea, matapos mabiktima ng online trolls, may panibago na namang kinakaharap na problema ang model na si Maggie Wilson. Inaresto kasi ang kanyang 64 years old na ina dahil umano sa kasong carnapping. Sa Instagram stories ng aktres, pinaringgan ni Maggie ang kanyang dating asawa na si Victor Consunji na posibleng nasa likod umano ng nasabing pag-aresto. Sabi pa ni Maggie sa kanyang post... Inaresto na yung nanay ni Maggie Wilson? Oo, lakay inaresto. Kawawa naman, Diyos ko. Ni Maggie Wilson. At ang sabi pa nga ni Maggie sa kanyang post, my mother has looked for our son and you through thick and thin. You've hit a new low. Paliwanag pa ng model, nagtataka siya kung bakit nga inaresto sa carnapping ang kanyang nanay kahit wala itong driver's license at hindi rin marunong drive. Maging ang rumored boyfriend ni Maggie na si Tim Connor ay nagsalita na din sa issue. Ayon kay Connor, pinaaresto ang ina ni Maggie dahil sa galit umano ni Consunji dahil hindi na nito makontrol ang buhay ng ex-wife. Sabi pa nito, desperate times call for desperate measures. Para sa break teka muna. Anong kotse ba nga hawak ba ni Mrs. Wilson? Yung kotse nung siya ay ma-aresto. Ba't kinaso ng karnapin? Nagnakaw ba talaga ng kotse? Asan yung kotse? May ginagamit ba silang kotse na bigay ni Consunji? Ayan nga, lakay, walang ibinigay na ibang detalye si Maggie. At ang kanyang post lang regarding dito inaresto nga ang kanyang nanay dahil daw sa carnapping. At ang kanyang pinagtataka, wala naman daw nga itong driver's license at hindi marunong mag-drive. At bakit siya kakasuhan ng carnapping? Baka naman niregaluhan sila ng kotse. Oo. Tapos nakapangalan pa rin sa kanya, hindi nilagay sa pangalan ng mga Wilson. Walang deed of donation lakay. O kaya hindi nakarehistro. Ayan, pagkatapos nung nag-away, LQ, ayan na. Binabawi, ayaw isole, so nagfile na ng kasong karnapping. Ayan, abangan natin ang mga updates sa post ni Maggie Wilson lakay dahil yung dinedetalye talaga sa social media ang mga pambabanat sa kanya, lalo na nitong online trolls at ngayon naman itong ang kaso na kinakaharap ng kanyang ina. Sino ba itong si Maggie Wilson? Anak ba, kapatid ng sino yung Monique Wilson na kumanta sa Miss Saigon? Magkapatid ba ito? Magkamag-anak ba sila? Related sila lakay ang pagkakaalam ko. Monique Wilson ba yan? Si Monique. Yung alternate ni Lea Salonga sa Miss Saigon noong araw? Yan. Miss Maggie Aliyah? Wilson and Monique Wilson. Kurang to. Lakay mukhang ang sabi dito, si Monique Wilson ay isa ding Filipina singer at actress. Oo nga, pero ang tanong ko, magkamag-anak ba sila? Magkapatid ba? Magkamag-anak?
Ngayon na lakay, ang hinahanap natin kung sila nga ay may kaugnayan. Okay. Pero according dito, si Monique Wilson ay meron siyang kapatid lamang na si Jamie Wilson na isa ding stage musical actor. Okay. At itong si Monique Wilson ay ipinanganak kay Johnny Wilson na mayor, vice mayor. Dati natin announcer sa DCRS na si Mr. Johnny Wilson, dating vice mayor ng Makati. Yes, lakay. Batang Freddy Boy yan eh. Batang Fred Elizalde yan. Ayan. So yeah, sabi ko na ba kaya interested ako kaya alam ko eh. Anyway, sige. Follow up mo yan Miss Aliyah. Thank you. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ayan, nung bago ba ako dito sa DCRH, naabutan mo siya lakay? Oo, nabutan ko. Nagpupunta-punta rito kay boss nung araw. Vice Mayor siya dati ng Makati. At batang Imelda Marcos. Pero tahimik siya ngayon quiet. Buhay pa siya. Ginagawa niya ngayon. Anyway, para sa mga tumatakbong barangay kapitan, kumusta ka na Mr. Rex Kayanong, ha? Abay ating Shirley Daes ng Campa Aguinaldo at Kuyang Ading Salvador ng Barangay Aluwa San Isidro Nueva Ecija. Abay kumusta ang natin dyan, pag-iikot natin at Kapitan John Pajernos ng Jaén Nueva Ecija. At siyempre si Kapitan Elsa Bartolome dyan sa Herona Tarlac na imbag ng malimyo amin dita. At yan ang kabuhan natin palatuntuan ng Break Time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Susunod na mga balansyadong mga balita. Henry Uri, Chairman of the Board, at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye. Oras, alas 5:05 na.